Pwede ba natin batiin yung katabi natin? Magandang umaga. Salamat po sa Lord. By the way, salamat po sa mga family po na nakapag-start na po doon sa ating family prayer altar na pupunta dito para manalangin. Maraming salamat po. At God bless din po sa mga susunod na family pa po na mag-pray po dito sa church. And nakalimutan ding banggitin, no? As our GS, General Superintendent pala ay na-accident last Friday or Thursday. Kaya sama po natin siya sa panalangin, nasa hospital pa rin po. I think sila. No? Kaya sama po natin sa prayer. And we encourage for everyone, yun nga po, yung ating family day. Next week na po ito, next Sunday, 2 p.m. No? Ito po ay po-promote po nito ang values ng family. For how many years po ay ginagawa po natin dito sa church para po ay may strengthen pa po yung family po natin. At ating biological family, ganoon rin po yung ating spiritual family. Kaya salamat po sa Panginoon. Handa na ba tayong makinig ng Word of God this morning? Amen. Amen. Now, ang Bible po ay punong-puno po siya ng mga kapahayagan patungkol sa Diyos. Ang tawag po natin doon ay theology. Now, ang theology, ibig sabihin ay kapahayagan kung sino ang Panginoon. The study of God, di ba? And ang Bible, punong-puno din po siya ng mga doktrina, yung mga set of beliefs, no, yung patungkol sa ating pananampalataya. Pero, ang Bible din po ay punong-puno din po siya ng mga practical na pamamaraan kung paano natin isapamuhay yung ating buhay, yung pang-araw-araw nating buhay. Tama po ba? Kaya, ang Diyos ay hindi po siya nagkulang. Nandyan po, nandito po sa kanyang salita. In fact, yun yung discuss natin during our first message sa series po natin about sa faith. We are steward of faith. Na ang Diyos po ay pinubide ang lahat ng bagay, lalong-lalo na yung kanyang dakilang mga pangako para po tayo ay mamuhay sa kanyang kalooban. Kaya ngayong umaga po ay patuloy pa rin po tayo sa ating pag-aaral dito sa ating series na Successful Stewardship, no? And discuss natin last time that we are steward of faith, and then we are steward of finances, and the next week po ay family. Dugtungan lang po natin itong pangalawang yung diniscuss natin last week. Pero bago po yun, review lang po muna tayo, no? Ang stewardship po, ito po ay pamamahala ng kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, sa ikabubuti, at pagpapatibay loob ng iba at ng ating sarili. Ang bawat isa po sa atin ay pinagkaloob ng Diyos, pinagkalooban ng Panginoon, ng pagpapala, no? And masagana po, and God wants us to enjoy His blessing. Ganun po kabuti ang Diyos, no? Nilagay tayo ng Diyos dito sa mundo na ito para i-bless at para ma-enjoy natin yung blessing natin. Blessing na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. But, sometimes, ang nangyayari kasi, dahil po, we are fallen, we are sinful, ang nangyayari, sometimes, nagpo-focus tayo dun sa blessing at nakalimutan natin ang blesser, nagbigay. Tama? Kaya, itong stewardship ay binabalik natin o inaalay natin paulit-ulit yung ating mga sarili patungkol sa pagpapala ng Diyos at hindi lang yon kung sino ang Diyos na siya talaga pinanggalingan ng lahat po ng bagay. That's why, ito po yung parang pinaka-goal natin, no? About dito sa stewardship. We are not the owner of what we have. We are just steward. And ang aim natin ay hindi po maging bad steward, kundi ang aim natin ay maging good steward, maging mabuting katiwala po. Kaya, paano natin gagawin yon? Ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat nating mapamahalaan, mapangalagaan at mapalago. Kaya, this morning, we will discuss po part 2 ng successful steward of finances. Bakit po mahalaga ito? Sabi ko nga po last week, no? Hindi po rin ha? Okay po? Hello. Sige po, dito na lang. Rinig niyo po ba? Rinig pa rin. Okay, yan. Okay.
bakit natin to i-discuss, no? Kasi sabi ko nga po last week, si Jesus po ay nagturo patungkol po dito, he talk about wealth, he talk about finances, more than prayer, more than heaven, more than hell, no? In fact po, kalahati or more than kalahati ng parable ni Jesus ay patungkol po sa kayamanan. Paano natin i-handle yung ating mga finances. Either po, meron kang napakaraming kayamanan or either you are entrusted in small thing pa lang. No? Hindi po ganun ang usapan. Malaki o maliit. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Sabi natin, merong connection yung faith at sa finances. Merong connection yung spirituality sa yung spending or yung gastos at pagiging makadiyos. Sabihin mo sa katabi mo, merong connection yung gastos, yung paggastos sa pagiging makadiyos. Okay? Kasi where your treasure is, nandun yung heart natin, sabi ng Bible. Tama? And yung foundation natin dito sa ating series ay ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ability to produce wealth. No? Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Wala tayong pagmamayari. Kakayanan, kalakasan, katalinuhan, talento natin ay galing po sa Diyos. Kaya last week po, we emphasize yung maging mabuti tayong katiwala patungkol po sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya last week, ito po yung diniscuss natin last week. A quick review lang po, no? We talk about motivation. Ano ba yung motivation natin? Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nagkakaloob? Ano ba yung motivation natin sa mga pinupurso natin sa buhay? Napakahalaga po yun. So pagkakaloob, hindi yung amount, yung size na binibigay, kundi yung motivation, yung reason kung bakit natin pinagkakaloob yun. And then mindset. Now, by the way, sa motivation, we do not give to get. No? We do not give to get. We get to give. No, we get to give. We do not give to get. We give, and we get to give. No? That is our motivation. And then, mindset natin, sabi natin last week, no? Ang mindset, pag binibless tayo ni Lord, dapat meron tayong humility, meron tayong heart to extend the blessing to other people, at meron din tayong pagtitiwala sa Diyos sa ating mga finances. Sabi natin last week, huwag nating iasa ang ating buhay sa kayamanan, kundi sa Diyos na nagbibigay nito. Kasi ang kayamanan ay pwedeng mawala, pwedeng bigla na lang mawala, sabi ng Bible. In fact, sabi nga ng Bible, meron daw kong tao, sabi ni Jesus, may plano ako, tatambak ako ng ganito, tapos pupunta ako sa isang lugar, sabi ni Jesus, hangal ka, bukas, kukunin na kita. No? Parang siya sabi sa atin ni Jesus, we do not put our yung ating security doon sa mga bagay na meron tayo, kundi sa Diyos pa rin. We enjoy God's blessing, and maganda na, nagiging magandang steward din po tayo. Okay, ngayon, dadagdagan natin ng letter M pa, isa. Okay, basahin nga natin to. Tattoo M, motivation, mindset, ngayon, ang pang-apat po, focus natin sa umaga na ito is mastery. Okay, mastery. Ano ibig sabihin ng mastery po? Kakayanan or kasanayan. I think, marapat lang po na tayo na merong salita ng Diyos at banal na spirito. No? Nandito yung maraming gabay ang Diyos dito. Especially po if you study the book of Proverbs, napakadaming practical na bagay patungkol sa finances, patungkol sa buhay. And we have this treasure sa buhay natin. Kung babasahin natin to, I think we have the advantage sa lahat ng tao dito sa mundo na ito to master or maging sanay, maging bihasa, lalo na po sa area ng ating finances. Okay, sabi dito, if you don't know
how to master money, money will master us. Kung hindi natin matutunang pamahalaan ng pera, tayo ang kukontrolin po ng pera. Kagaya po ng mga nakikita nating mga issue today, no? They are controlled by money. Hindi sila kumukontrol, nakukontrol sila ng kayamanan. Okay? Kaya last week po mahalaga yung ating message kasi diniscuss natin doon yung pagbibigay, yung generosity. Kasi yung generosity po, ito po ay mag-iingat sa atin para maiwasan tayo na maging greedy, no? Yung bang maging sakim. Hindi ang pagiging sakim kasi hindi lang yan sa yung mga mayaman lang yung sakim. Kahit po kung meron tayo, minsan pinagdadamot natin yon. Kaya yung napakahalaga po yung message po na ito. Amen ba? Amen. Okay. Yung money po, sabi dyan, if we don't know how to master money, money will master us. Mga kapatid, money is a tool. Is a tool, not God. We can use money. No? We can use money. We do not love money. No? Or we do not serve money. Hindi natin dapat minamahal ang pera. Hindi natin dapat pinaglilingkuran ang pera. Ang ginagawa natin sa pera ay ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba? We do not use money also, we do not use money, we do not use people para magkapera din. No? Maling pamamaraan at maling motivation yon. We do not use people para magkapera. Wrong motivation. But we use money first for our enjoyment and ultimately po for the glory of the Lord. That is our goal po pagdating po sa money. Kaya nga sabi ng Bible, for the love of money is the root of evil. For the love, not money. No? Ang money po is neutral, but for the love of money is a root of evils. Maraming kasamaan. Now, tingnan natin patungkol po sa mastery. Mastery, maging masanay tayo patungkol po sa finances. Ito po, basahin natin. Kawikaan 21 verse 20. Sige nga po, basahin po natin. Ang bahay na matalino ay napupuno ng pera, ngunit lahat ay pinakadas ng tao. Okay. No, very clear. Sabi ni, by the way, itong mga message na ito, hindi po galing ito sa akin. Itong verse na ito, galing po sa salita ng Diyos. At galing din po ito sa isa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Dumaan dito sa mundo na ito, si Haring Solomon. Ang bahay daw po ng matalino ay mapupuno ng kayamanan. No? Ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Ibig sabihin lang po, mahalaga po yung karunungan, no? Sa pag-handle po ng ating finances. Mastery, ibig sabihin, actually, ginamit natin yung salitang mastery. Hindi ibig sabihin ito po na ako nagtuturo dito ay master na po pagdating sa finances, no? In fact po, I think wala po sa atin dito na master na natin yung patungkol sa finances. Tama? Kahit po yung mga expert, sinasabi nila, napakadami pa rin po nilang pagkakamali patungkol sa finances. Pero, ang goal natin this morning po ay magkaroon tayo ng kababaang loob na i-evaluate natin yung sarili natin. O nga, Lord, saan na ba ako? Saan na ako dito? Pagdating sa pag-handle ko ng finances. By the way, sa mga youth, maganda, habang bata pa lang ay matutunan na natin to. No? Kaya, don't ignore this message. Hindi lang po ito pang matanda, kundi ito po ay pang bata, pang sports, and pang pamilya. Okay. Alright. Okay, tatlong bagay po. Gusto nating tandaan po sa umaga po na ito. Tatlong bagay patungkol sa mastery about sa ating finances. Una po, number 1 is contentment. Sabi natin, contentment. Cash flow. And commitment.
O, paano natin i-master yung ating finances? Paano tayo maging masanay, maging magaling, no? Sa area ng ating finances, kailangan natin ng contentment. Kailangan natin ng cash flow, understanding of budgeting and commitment. Sabi ng Bible, sa binasa natin kanina, 1 Timothy chapter 6, verse 6, "But godliness with contentment is great gain." May malaking pakinabang po kung sasamahan natin yung pagiging makadiyos natin ng pagiging kontento sa buhay. Ano ba yung ibig sabihin ng kontento? Yan, merong definition dito, no? Sabi dito, contentment is the inward or quiet spirit that joyfully submit to God's providence. No? Ang pagiging kontento daw po ay ito daw po ay payapang kalooban, no? At nagagalak na kalooban na nagtitiwala sa providensya ng Panginoon. Ibig sabihin pala, ang contentment po ay panloob, no? Na kapayapaan, kasapatan, knowing that God is sovereign, or yung tinatawag natin na providence. Pag sinabi kasi natin providence, ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay, at ang Diyos po ay meron siyang kakayanan para ipagkaloob ang ating mga pangailangan. Now, ang tao po ay likas sa atin na wala tayong kakontentuhan, no? Kaya merong word na ginamit ngayon, no, sa si Maynard Magalong, may ginamit niya yung word na insatiable, no? Narinig niyo ba yon sa mga interview? Yung ang tao daw po ay walang kabusugan, walang kakontentuhan. Kasi kung wala talaga ang Diyos sa tao, wala talaga magiging kakontentuhan ang tao. Kailangan ang Diyos ay nandun sa puso natin para maramdaman natin, maunawaan natin yung pagiging kontento po sa buhay. No? Hindi ibig sabihin na kontento na tayo, yung parang tinatawag natin na poverty mentality, kung ano ako, ganito na ako. Hindi ganon. Yung pagiging kontento is meron kang inward peace, meron kang inward joy, and nagsasabit ka doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon na sa lahat ng pagkakataon. Okay. Amen ba? Tingnan niyo po si Pablo. Anong sabi ni Pablo patungkol sa contentment? Sabi niya, sapagkat natutunan kong maging kontento, anuman ang kalagayan ko, marunong akong mamuhay sa hirap at ginhawa, natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o sala, kontento pa rin ako. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo. Sabi niya, yung pagiging kontento daw po ay hindi automatic sa atin. Hindi daw po natural sa atin yung pagiging kontento. Ang sabi ni Pablo, natutunan ko. No? Dalawang beses binanggit dito, natutunan ko. Ibig sabihin, yung pagiging kontento po ay hindi natural sa atin. Kailangan nating pag-aralan. Kailangan nating i-practice. Kailangan nating sanayin yung ating mga sarili. No? Kaya minsan, alam niyo po, minsan marami tayong mga mistakes pagdating sa finances kasi minsan nawawalan tayo ng itong bagay na ito, yung contentment. Kaya po, for example, no, mamaya i-discuss natin. For example po, no, yung debt, yung utang, no? Kung ititrace niyo pong mabuti, bakit meron tayong mga ganung bagay sa buhay po natin? Kasi minsan wala tayong inward peace and joy sa ating buhay. No? At kung hindi yun na naghahari sa ating mga sarili, sometimes it leads us to financial mistakes po. Okay? Amen po ba? Now, ano bang reason kung bakit tayo magiging kontento? Sabi ni Pablo kay Timothy, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Bakit daw tayo magiging kontento? Mayroon tayong inward
peace and joy, hindi nakasalalay sa material na bagay yung ating kasiyahan sa buhay. Kasi po, wala tayong dinala dito sa mundo na ito. At wala rin din po tayong wala tayong dinala at wala rin tayong madadalang pag-alis po dito. Tama? Meron ba kayo nakita na bagamat merong mga yung mga kabaong pag nilibing, sinasamahan nila ng mga alahas, pera, di ba? Pero minsan kinukuha din po ng mga nagbabantay yun sa sementeryo. Naalala ko dito sa yung kaibigan ko dito po sa area po ni Kiko Barsa sa Dasma po. Sorry, baka mamarinig tayo, no? Kwento lang naman po, personal testimony na inuukay tapos kinukuhanan ng mga ganon. Kung makarating man po, ayusin nyo na lang po. Sorry. Okay. Now, wala madadalang tao pag namatay talaga, di ba? Kaya dapat yung ating security, yung ating kaligayahan, kagalakan sa ating buhay ay hindi talaga sa material na bagay. Of course, we enjoy God's blessing. Gusto ng Diyos yan. Bakit binigay ng Panginoon yan? Para enjoy. Pero dapat hindi tayo doon nakatuon yung ating o nakasandal yung ating kaligayahan po. Sabi dito, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Now, tanong po sa inyo, sabi kasi dito, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso. Ibig sabihin ba, masama bang maghangad na yumaman? Ha? Sino dito nagsasabi na, sino dito gustong yumaman pala? Okay. Lagot kayo, sabi dito. Hindi, joke lang po, no? Para ipaliwanag po, may context din kasi itong verse na ito, no? May context po ito. Ang context nito ay pinapalalahanan po ni Pablo, si Timothy, na huwag gayahin yung mga nagtuturo ng mga false teaching. Yung mga nagtuturo kasi ng false teaching, during their time, his time, sila po ay, ang motivation nila ay makagain ng kayamanan, makakolekta. Kasi, dati kasi, pag nagturo ka talaga, is parang bang you are entitled na mag-collection at para ibigay sa mga nagtuturo. Ganun ang practice nila dati. Pero sabi ni Pablo, Timothy, huwag mong gagayahin yung mga nagtuturo na ang dahilan ay humangad ng kayamanan o maging mayaman. Yun ang context dyan. Kaya hindi masama pong maghangad ng yumaman o umunlad sa buhay. Ang motivation natin is to glorify God and to become a blessing to other people. Pero sa mga naglilingkod sa tao, kahit po hindi lang pastor, no? Kahit po mga public servant, di ba? Ang pinaka motivation talaga ng public servant is to serve, not to become rich, di ba? Hindi ganon, kundi para maglingkod po sa tao. Yan po yung sinasabi po diyan. Ang sinasabi lang po ng Bible sa atin, no? Mag-ingat tayo, no? Na baka dyan na lang tayo nakapokus sa ating buhay, sa kayamanan. Minsan gusto nating palagi naghahanap buhay, minsan nakakalimutan natin ang Diyos. At pag nakalimutan natin ang Diyos po, is it leads us to sa kapahamakan. Kaya ang hanap buhay na wala ang Diyos, hindi hanap buhay po yun. Hanap patay. Okay, ibig sabihin kasi parang, kasi ang totoong buhay nasa Diyos. Tama po ba? Ang totoong buhay nasa Diyos. Kaya dapat, una natin ang Diyos. Laging una ang Panginoon. At si Lord naman po mabuti. Pag inuna natin siya, hindi rin siya magpapahuli para pagpalain po tayo. Kaya sabi diyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. No? Hindi ang salapi, no? Kundi ang pag-ibig. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghinagpis sa buhay. It's a warning, no? Kaya nga, sa gospel, di ba, sabi ni Jesus,
ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kayamanan. Amen po ba? Contentment, hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin, hindi ka na mangangarap, hindi ka na magpupursige sa buhay. Ibig sabihin lang po nito, pinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Amen? Okay, pangalawa po, cash flow o yung tinatawag na budget. Ang ibig sabihin po ng budget sa madaling sa ibang salita po ay planning. Yun lang po ibig sabihin ng budget. And sometimes, siguro ang mali nating kaisipan pa pagdating sa budget ay yung, nagpa-budget ka na, naghihirap ka na. Di ba yun ang minsan negatibong tawag dito, connotation natin pagdating sa budgeting. Pero ang pagpa-budget po ay hindi ibig sabihin na parang naghihirap ka na or nagigipit ka na. Ang budgeting is advanced planning, no? Para alam mo kung saan napupunta yung pumapasok sa'yo. Tama? Meron ba kayong pagkakataon na merong pumasok tapos hindi natin binudget? Sabi natin, saan punta yung parang inihipan lang Di ba? Parang ganun, di ba? Kaya importante po yung iniisip natin, no? Na saan pupunta yung mga pumapasok sa natin. Kaya nga, ang nilagay ko po dyan is cash flow. Cash in and cash out. Parang Gcash lang, di ba? Ano papasok? Cash in, isipin kung saan, ilalagay. Tapos, cash out, no? Now, sabi dyan, tingnan natin. Sa Kawikaan 21 verse 5. Very practical po ang message po natin this morning, no? Ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Very clear sa Bible, no? Ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay naghahatid sa karalitaan. Kumbaga, i-connect natin sa ating finances, no? Ang perang hindi pinaplano o ang perang pinaplano ng mabuti at pinagsikapan, patungo yan sa kaunlaran. Pero ang perang ginastos ng padalos-dalos ay maghahatid sa atin ng kalalitaan. Ibig sabihin, kahirapan. May nagsabi po ng ganito, no? Sabi ng isang parang sociologist, no? Sociologist yung parang nag-aaral ng mga bansa. No? Bakit daw po mahirap ang bansa? Sabi diyan, poverty is a product of unplanned life. No? Ang kahirapan daw pa ay produkto ng hindi pagplaplano ng buhay. No? Of course, maraming definition yung poverty, pero kumbaga sa bansa, economics, no? O kaya sa buhay natin, financial, ay resulta siya ng hindi pagpaplano. Kaya, mga kabataan, mag-amen kayo. Sino ang mga kabataan dito? Amen. Mag-focus. Yun. Focus tayo sa plano ng Diyos. No? Doon tayo mag-focus sa plano ng Diyos. Anything na hindi kasama sa plano ni Lord, for now, iwasan muna natin. No? At doon tayo doon natin ilaan yung ating buhay. Kaya kailangan nating planuhin yung ating buhay po. Now, anong mga practical nating gawin po pagdating sa ating finances? Okay na po ba kayo? Ano malungkot kayo pag-usapang pera? Okay. Yan. Cash flow, no? Cash flow, pagbabudget. Anong gagawin natin? Sabi natin kanina, no? Identify natin ang cash in at saka yung cash out. Magkano ba pumapasok na income sa isang linggo o isang buwan? Unahin natin yung mga hindi natitinag na expenses. Yung hindi napapakiusapan. Di ba? Yung bang tatanggalan ka. Yung bang, pinalimutan natin ng bayan Meralco, tama? Tapos namatayan tayo, pag-uwi ng asawa natin, nakakandila tayo. Bakit tayo nakakandila? May dinner date tayo. So, bakit ang init? Wala palang kuryente, no? Kasi baka inuna natin doon sa mga bagay na unnecessary, no? Kaya dapat natin unahin yung mga bagay na hindi natitinag. Yung mga, kilala niyo si Judith? Kilala natin, di ba? Judith ng ilaw, kuryente, yan. And then, ano pa? Alamin natin
no? Alam natin yun, di ba, na huwag mataas yung expenses kaysa sa income natin. Tama? Kaya dapat inisip talaga natin eh. Dapat tinitignan talaga natin eh. Kaya nga sabi ng Bible, very practical, no? Ang pinaplanong magiging pinagsisikapan ng buhay niya, or particular yung ating finances, magdadala talaga sa kaunlaran. Kaya dapat talaga nating pinagsisikapan at pinagpaplanuhan kasama ang pera. Ano pa po? Including sa cash flow po, no? Avoid unnecessary debt. O yung mga para bang masamang panghihiram or utang, no? Now, ano ba yung utang? Meron po 3 klaseng utang. Number 1, normal debt. Ano yung normal debt? Yun nga po, yung sa ilaw, sa internet, no? Sa tubig, utang yon. Ginagamit natin, saka natin binabayaran. Tama po ba? Normal debt po tawag natin doon. Meron naman pong good debt. Yung magandang panghihiram o pag-uutang po. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na magdadala sa atin ng meaningful growth sa ating finances, sa ating buhay. Investment, no? Or pagbi-business, minsan kailangan mong maghiram ng puhunan kasi meron kang parang tiyak na gagawin talaga, pinagplanuhan, pinagpray mo talaga yung mga bagay na ito. Ang tawag po natin doon is good debt. Yung bang merong balik. Okay? At meron din naman po tinatawag na bad debt. May pangalawang bad debt dito. Kapit-bahay ko, bad debt. Bad debt, no? Masamang panghiram, no? Ito naman po yung mga walang balik. O yung mga bagay na sometimes luho, no? Of course, minsan kailangan din natin yon, pero pinagpaplanuhan, pinag-iisipan itong mga bagay na ito. Amen ko ba? Ang common mistakes natin, ito mga common mistakes po natin, ako including po sa bagay na ito, common mistake ko po is yung, kasama po tayo, ako lang pala, sorry, no? Ako lang pala. Ang common mistake ng tao is yung, minsan, meron tayong ginagastos, wala pa. Alam mo yun? Yung parang, may darating akong pera, panggilang muna ako, tapos ang problema, baka hindi dumating. Tama? Ako po, meron information doon sa asawa, no? Kami po, nung kinuha po namin sa sakyan, ang nangyari po dyan, bakit namin kinuha kasi yung COVID, wala talaga masakyan kasi papasok si Jen, walang masakyan. And kaya may nag-offer yung kapatid niya, very favorable amount naman po. Kumbaga favorable talaga, kumbaga maliit lang, mababa lang. And then, ang ginawa kasi namin ay yung wife ko kasi, dapat merong babayaran sila sa company nila na OT nila na mga OT nila for the last year, 1 year or 2 years ata yun. And then, pinupush nila yon kasama yung mga kasama nila sa trabaho, pinupush nila, pinaplus nila, ina-appeal nila doon sa kanilang Pero, ang nangyari is, parang malapit na nilang makuha, kaya nagkalakas loob kami na maghiram muna ng pang-down payment. No? Pang-down payment. And then, kaso nga lang, hindi dumating. Yun ang nangyari. So, dahil sa hindi dumating. Kasi ako, personally, ang ginagamit ko nun, inabot ko si Jen doon sa Nike, sa Nike siya nag-i-e-bike kami. Tapos yung e-bike namin, siyempre, di ba yung e-bike, merong limitation lang yan. Tama? Eh, pag minsan, bubo na, okay, hindi ka makakapasok ngayon, absent ka muna. Walang gano'n, no? Ayan. Pero, sa madaling salita po, ay kumuha kami, naghiram muna kami, hindi dumating yung pera, hindi na-approve. Kaya, ang binabayaran namin that time is yung hulog namin sa sasakyan, tapos hulog namin doon sa pang-down namin na hiniram po namin. Kaya parang nagdoble, no? Kaya minsan, yun ang mistake. Ako po, personal po doon, napakalaking turo po sa amin yung bagay na yun. Na huwag mo nang gumamit ng pera nang wala pa. At kung nandyan na, ipanalangin talaga na kung saan talaga kalooban ng Lord na gagamitin. Okay? Pero sa biyaya po ng Diyos, sa biyaya po ng Panginoon, 1 year, talagang ang ginawa namin, talagang sobrang disiplina. Kasi, yun nga,
parang doble yung babayaran namin. Sobrang disiplina. Pero sa biyaya po ng Panginoon, mga I think 1 year, kasi ginawa namin yan mga 2020 during the COVID, no? And mga 1 year or 1 year and a half na-finish po namin. Kasi ang ginawa po namin noon is nagkaroon kami ng side hustle, no? Add, if necessary, a side hustle. Ibig sabihin yung side income, yung extra income. Kasi we cannot solve debt by another debt. No? Hindi natin masosolve yung mga bagay na dapat nating isettle sa pamagitan ng panghiram ulit. Tama po ba? Kaya kailangan disiplina at hanggat maaari, if necessary, kung kaya ng setup ng family natin, ay mag-side hustle. Okay? Kaya, anong sabi dyan? Ang gawaing pinanong mabuti at pinagsisikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Kaya mga kapatid, napaka-importante. Number 1, cause ng minsan pag-aaway ng asawa is finances. Number 1 cause ng paghiwalay is finances. Number 1 o number 2. Kaya dapat maging masanay din talaga tayo sa mga bagay na ito. I want to, kumbaga, I intentionally commit myself na ituro itong mga bagay na ito kasi malaking impact ito sa ating mga buhay. Amen? Praise God! Kasi binibless tayo ni Lord, no? Kung binibless tayo ng Panginoon. But, dun sa atin, kung meron tayong mga nag-struggle tayo sa bagay na ito, mabuti ang Diyos. Amen ba? Merong tulong ang Panginoon sa atin. Ang kailangan lang natin gawin is yung pangatlo, commitment. Kailangan natin ng commitment. Kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Anong dapat natin i-commit? Ang commitment natin, number 1, to give what belongs to the Lord. I-commit mo yun sa Panginoon. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Even po you are struggling financially, commit and give what belongs to the Lord. The Lord is gracious to help you. Ibig sabihin, pag nag-commit pa rin tayo kay Lord, get struggle tayo financially, para bang sinasabi natin kay Lord, Lord, I'm entrusting to you this situation, and Lord, I believe that you are able to solve my situation. Sabi ng Bible, Proverbs 3, 9-10, parangalan mo ang Diyos sa magitan ng paghahandog ng kanyang mga unang ani, ng iyong ani. No? Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang ani ng iyong bodega at apo ang inumin ng iyong sisidlan. Kaya, mga kapatid, give to God what belongs to the Lord. Number 2 po, malapit na pong matapos, to plan or to start a plan your financial life, no? Planning, no? Plan, magplano po. Kahit po sa maliit na halaga, magplano po tayo, no? Ano dapat nating iplano? Giving. Planuhin natin. Sabi natin last week, mag-set aside ng para sa Diyos. Tama po ba? Pangalawa, ano dapat nating plano? Budgeting, allocation sa mga gastos natin. And pangatlo, ang dapat nating iplano, saving. Dapat nagsisave tayo. Alam nyo, I realize sa pagsisave pala, ay hindi yung sa laki ng sinisave mo na nilalagay mo. Kundi saving is all about consistency. No? Kahit maliit lang piso-piso. Kami po ni Nathan, this year, kami na hulog-hulog kami sa alkansya, kami dalawa. Pag meron akong parang maliit na extra, inuhulog. Inuhulog namin. Siya taga-hulog. Okay? Kaya lahat ng barya, makita niya, hinuhulog niya doon sa Kaya wala na akong pabili ng mantika, Asan na yun? Dito, parang dito, at nahulog na pala doon. Tapos sinecheck, di ba? Sinecheck yung yung may mga piso, 5 piso, 10 piso, and yan, hanggang pataas. Okay? Yung sa 1,000, medyo hirap ihulog yun. Pero, pero I realize, hindi ko na malaya, na sa kakahulog pala is, lumalaki po. Kaya it's not all about the amount, the size, but yung consistency, maghulog. And then, malaking bagay din po. Kasi nung nakaraan, ay parang medyo nagkaroon kami ng emergency. Ayun, nabutas. Okay? Nabutas na yung Pero at least, meron nagamit. Merong magagamit in times of emergency. Kaya, it's very practical to plan our giving, our budgeting, and also our saving. Bakit tayo magsisave? Kasi Jesus saves.
Amen. Okay? Joke po yun, pero I don't know kung nag-gets niya, no? Jesus saves. Niligtas tayo ni Lord, okay? And then, pangatlo po, ano yung commit natin is to commit, to obey. Mga kapatid, lastly po, no? Financial breakthrough, ma-experience mo kamagitan ng pagsunod. Financial breakthrough. Paglaya sa finances, or blessing sa finances, ang kailangan mo dito is pagsunod. Pagsunod, pagtitiwala sa Diyos. Nalala ko po, kwento ko po, bago po ako magtapos, no? Meron po akong kaibigan, actually a close friend, tatrabaho siya, supervisor po siya. Pero, nagkaroon siya ng financial crisis. Ibig sabihin, parang nagipit siya. Tapos, ano po ito? I think mga 5 years ago or more than 5 years ago. Tapos, ano nangyari sa kanya, kasi nagtatrabaho siya, yung ATM niya is nakasanla. Nakasanla yung ATM niya. And then, sa loob na maraming taon, nakasanla. And then talagang kahit supervisor na siya, ay parang hirap pa rin siya sa kanyang finances, no? Kasi nga, marami pa siyang loan, tapos marami nakasanla pa. Pagdating ng sahod niya, konti na lang talagang dumarating sa sahod niya. Kaya nung nagkausap kami, sabi ko, parang na-advise ko lang sa kanya. Sabi ko, bro, ganito, simple lang. Commit to obey God's principle. Commit to obey God's principle. Ano ibig sabihin? Sabi ko sa kanya, bigay mo para kay Lord. Di ba sometimes pag konti, parang hirap tayo magbigay, pero it's an issue of trust. It's not an issue of yung parang amount, no? It's an issue of trust. Kung hindi mo kaya magbigay ng 10%, bigay ka ng 1%, 2%, hanggang pataas, hanggang it's okay. The Lord, God knows our heart. Diba? Alam ng Diyos yan. Hindi naman si Lord nakatingin doon sa amount, sa puso talaga natin, sa motivation natin And then, ang ginawa niya, nag-start siya. Nahirapan din talaga, mahirap din talaga. Pero, sabi ko, leave it. Bigay mo kayo para kay Lord, tapos mamuhay ka doon sa ano natira. And pag binigay mo kasi yung para kay Lord, God will bless yung natira. Si Lord ang magpapakasa dyan. Si Lord ang magbe-bless dyan. Di ba? And then, sabi ko sa kanya, disiplina muna. Wala mo lang mga gala-gala or kape-kape or Iwas mo lang, muna tayo? Yung coffee stick muna. No? Wala, okay naman. 2-in-1 muna, di ba? O 3-in-1 muna. Okay? And then, tapos sabi ko sa kanya, ano yung kailangan mo i-settle mo. Settle mo. And, huwag mo na isipin kung hanggang kailan. Settle mo lang. Settle mo lang. And then, after, more than a year, nakuha niya yung niya. Dito sa story, no? Nakuha niya yung niya, yung ATM niya ulit. Tapos, grabe tuwang-tuwa siya. Kasi, nung nakuha niya ATM niya, parang nakalaya siya. Nakalaya siya, and then, kwento niya sa akin, nakatulong isa sa family niya, tapos, talagang maluwag na yung kanyang finances. No? Ano ibig sabihin mga kapatid, no? Kailangan natin obedience. Kailangan, hindi lang sapat ang plano, kailangan natin ang sumunod sa Diyos. By faith, and God will bless. God will give us breakthrough po. Tama po ba? Kaya mga kapatid, ang goal natin, maging successful steward tayo. Di ba? Paano natin malalaman yon? Nagiging blessing tayo. Hindi tayo nagiging burden. Nagiging blessing tayo. But, sabi ng ito po, sabi ng Deuteronomy, last verse po, makinig kayo. Pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon ng iyong Diyos na binibigay ko sa inyo ngayon. Very simple, very clear. What is the key of blessing? Is obedience. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng ating Panginoon. Very clear and simple. Amen? Kaya sige po, tayong lahat po ay yumuko at manalangin sa oras po na ito.
Tayo po ay lumapit sa Diyos sa oras po na ito. Kung tayo po ay lubos na pinagpapala ng Panginoon sa mga panahon po na ito, magpasalamat tayo kay Lord. No? And let us remember the Lord. Let us acknowledge the Lord kung ano yung mga bagay na pinagpapala niya sa atin, binibigay niya sa atin. Salamat sa Diyos. And let us enjoy God's blessing. Enjoy natin, no? With wisdom, but then, of course, from His Word. At sa mga oras na ito, kung tayo naman po ay nasa kabilang banda naman po ng ating finances, kung tayo po ay nahihirapan, nag-struggle, tingin natin is para bang wala nang pag-asa na makalaya, or para bang ang hirap lumabas sa sitwasyon na yan, pray to the Lord right now. And itaas mo yung pananampalataya mo sa Diyos, itaas mo yung kamay mo sa Diyos. God is, the hands of God is waiting for you. And God wants to help us. So, ang tulungan ng Panginoon. At the only key for financial breakthrough is obedience. Trusting the Lord. Trust the process. Si Lord, hindi niya pwedeng magical yung bigla na lang mawala. Si Lord, ang proseso niya is turuan tayo at hinayaan tayo ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Yes, Lord, sa oras na ito, Panginoon, we want to thank you, Lord, for all the blessing that you have given us. We acknowledge, Lord, that we are steward and you are the owner, Father God. We are grateful, O God, for everything, Lord, na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. And help us, Lord. Lord, na huwag pong lumiko ang aming mga mata, ang aming mga paa, sa kabila, sa kanan at sa kaliwa, Lord, kundi mag-focus lang kami sa inyo, sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, for us, Lord, na merong financial struggle, Lord, let your grace abound. Let your grace, O God, overflow sa buhay po namin, Panginoon. And Lord, we believe, in your way, O God, in your right time, O God. Lord, we will experience your breakthrough, your freedom, O God. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa kilayan ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless.